Magandang araw po sa ating lahat. Let's have your materials and labor price mix and yield variances. So, ang given po sa problem is development company. Nasa taas po yung ating standard na materials at saka labor. Meron po tayong dalawang uri ng materials, X and Y, at dalawang uri ng labor, S and US. Tapos nasa baba naman po yung actual na pangyayari, kung ilang pounds po yung nagamit at magkano po yung naging purchase price, and we assume in this problem na yan na po yung purchased and used para wala na po tayong variations ng purchase transaction tsaka ng usage niya mismo nung time ng production. Ang total pong production ay 45,750 units. We are required to calculate for all of our price, mix, and yield variances both for materials and labor. Let's start po sa ating pong materials, price, mix, and yield variances. Ang una po natin gagawin is, lagi, kapag ganito yung problem, lagyan nyo po agad yung formula, Actual price at actual mix at actual quantity, ibig sabihin purely actual. Yung nasa ilalim, purely standard. Standard price, standard mix nung dalawang imimix mong materials or labor, ganon. Tapos standard quantity. Okay? Ang pinagkaiba lang sa baba is, sa bandang taas is, kino-compare na po natin si standard price, still at actual quantity, at actual mix, and then, yung nasa baba naman ng konti, standard price, still at actual quantity, but using the standard mix. Okay? Tsaka kung makikita nyo, medyo pa-triangle yan. Lahat ng S, tapos lahat ng A. Ayan. O, pa-triangle yan. Okay? Kung gusto nyo ng ganong medyo kabisote na technique, okay lang naman din yon. Pero, purely standard, standard price using the actual mix, standard price using the standard mix, and the purely standard. Ganon po siya. Sige po. Kaya po siya tinawag na price variance kasi pinagkaiba niya yung mismong presyo. Kaya siya tinawag na mix variance, differences naman ng material or labor mix. Kaya siya tinawag na yield variance, yung naging yield natin naman ng difference. Ganon. Kaya siya tinawag na price, mix, and yield variances. Ano ba ibig sabihin ng yield? Yung kinalabasan, di ba? Yun. So, sige po. Start po tayo by inputting yung ating actual price ng materials. Sabi po dito, the actual price of material X is $4 per pound. So, yun po yung actual price, 4. And then, sa atin naman pong material Y, ay ang nakalagay po ay actual price ng material Y is 3.25. Okay? Wait lang po. Yan. Okay. 4 tsaka 3.25. Dahil po actual mix tayo, wala tayong lalagay dito. Kung ano yung talagang mix ng pangyayari. So, dediretso ko ngayon sa quantity. Tayo po ay naka 45,750 units. So, lalagay ko po dito 45,750 units both for X and Y na material. Okay, ngayon, sa material X po, magkano ilang pounds ang ginagamit natin sa isang unit? Ang sabi, for material X, we have 3.6 pounds and for material Y, we have 4.4 pounds. Okay? Actual po sa actual ko po kinuha kasi actual pa lang po yung pinag-uusapan natin. So, 45,750 units times 3.6 tsaka 4.4 po for material X and Y. So, kukunin ko po yung total pounds ngayon. Mumultiply ko yung dalawa. 45,750 times 3.6. Tapos yung isa naman po, 45,750 times 4.4. Lalabas po yung total pounds. O baka may excite kayo, ito agad yung sagutin nyo, hindi pa po. Total pounds pa lang po ito. Imumultiply ko po siya ngayon, saan? Dito sa actual price. Para ma-multiply po natin total pounds na actual, tsaka actual na price. Basically, yung nangyari lang na actual. Okay? So, gagawin ko po, yung total pounds, mumultiply ko lang sa actual price. Ganun din po uli, total pounds, mumultiply ko sa actual price. Tsaka ko po ngayon ito total yung dalawa para po sa first level equation natin. Yan. 1,313,025. Dito naman po tayo sa second level. Ito pong standard price na po tayo ng material. Ang sabi po sa standard price ng isang material X,
per pound, 4.20. So, lalagay ko na dito yung standard, 4.20. Tapos, sa material Y naman daw po, 3.3. Saan ko nakuha yung 3.3? Ito po, 3.3 per pound. Yan. Dahil actual mix pa rin po, wala tayong gagawin dyan. Actual na pangyayari eh. Iko-compare lang natin sa mismong standard price. Ayun. So, dahil actual quantity pa rin, ito lang din yan. 45,750. Tapos, ganun pa rin. Actual na quantity, 3.6 tsaka 4.4. Yun at yun pa din. Excuse me. O, di multiply ko lang uli, pero yun lang din naman yun. Yan. Okay? O, baka ma-excite uli, yan ang maisagot, hindi pa. Total actual pounds, pero imumultiply na po natin sa kanyang standard price. Okay? Yan. O, dito rin po. Total actual pounds, pero standard price na po. Yan. Pag-adin lang po natin yung dalawa, meron ka na pong next level. O, mamaya na po tayo mag-compute ng variances. Buuin na po muna natin. Ngayon, standard price pa rin po ng X tsaka Y. So, again, sa X, 4.20, sa Y, 3.3. So, kukunin ko lang po ito kasi pareho lang naman. Pero standard mix na. Ano po ba ang standard mix? Pag sinabing standard mix, pupunta ka ngayon sa ilang pounds per unit ang ginagamit dun sa dalawang materials na ginagamit mo, pero on the standard. Ano ba yung standard na mix ng produkto kada isang unit? Ang sabi ay 3 pounds sa X at 4.5 sa Y. So, ang magiging ratio mo for SMI, 3 over, ano yung total nila? 3 plus 4.5, 7.5. Yun ang ratio mo. And then, pagdating naman natin sa material Y, that is 4.5 over 7.5. Kinuha ko lang yung total nilang dalawa para magawan ko ng fractions or ratio. Pwede nyo rin pong gawan ng percentage. So, 3 over 7.5, 40% po yun. Tapos, 4.5 over 7.5, 60% po yun. Pwede rin ganyan. Okay. Pero nakabase po siya sa actual quantity. Okay? So, paano po gagawin natin? Diba? 3.6 tsaka 4.4. Pwede nating pag-adin. No? Pwede nating pag-adin. So, ang mangyayari sa atin ay ganito na. 45,750. Pero, pag-aadin ko na 3.6 tsaka 4.4. 8 siya. 8. Okay? 3.6 tsaka 4.4 na actual mix ng material. Kasi i-relate natin siya sa standard mix eh. So, kailangan ko i-multiply ng naka-add. No? Kasi gagamitan natin ng ratio. Tingnan yung mangyayari. So, 4,750 times 8. Bibababa ko rin dito. 45,750 times 8. Ano po uli yung 8? Total ng 3.6 tsaka 4.4. Sir, bakit bigla mong ginanon? Kasi i-multiply ko sila dito sa ating sales mix. Ganun po kasi yon. Okay? Kailangan yung actual quantity na yan, yung total pounds, ma-relate na natin sa sales mix. So, hindi ko na ginamit stand-alone yung 3.6 dito tsaka 4.4 dito. Hindi na ganun. Ang ginawa ko, pinag-add ko lahat ng ginagamit na pounds for X and Y. Kasi, yan total pounds na yan, both for X and Y, i-relate ko dito sa sales mix percentage natin. Standard mix, sorry, sales mix tuloy. Standard mix percentage. Okay? So, ito yung total pounds. Ngayon, di ba? O, usod ko na to. Kasi kailangan ko rin pala yon. Pwede na pala. Usod ko ngayon. Yan. Okay. So, mangyayari, ang makakakuha ko ng equivalent na parang ganito, yung pounds per X and pounds per Y, pero nakarelate na siya sa standard mix. Ano ko ibig sabihin? So, yung 366,000, imumultiply ko ngayon sa 40%, at yung 366,000 ang imumultiply ko ngayon sa 60%. So, para ka nagkaroon ng ganito.
'di ba? Pero ito ngayon is galing sa 366,000 all over na total ng pounds, both X and Y, nirelate ko sa standard mix. Yun yung function nito. Siya na ngayon yung imumultiply mo sa standard price. Okay? Pag-addin ko na ngayon. Sana na-gets nyo, no? Yun, kung bakit natin ginawa ito. Yan, okay. Last level po natin is ganun pa rin po, 4.2 tsaka 3.3. Ganun pa rin po, standard mix pa rin po. Yan. Paano naman po kinukuha yung standard quantity? O ganito po, 45,750, di po ba? Pero, di ba ito pinag-add natin yung actual na ginamit na pounds per material? Sa standard quantity naman, gagawin mo ring same, pero sa standard ka natitingin. Kanina 3.6 tsaka 4.4 kasi actual. Standard quantity na to. Ano ba yung standard quantity? 3 tsaka 4.5, so 7.5. So lalagay ko dito, hindi 8, 7.5. Okay. So, yung total niya, all in all, as to standard, is 343,125. Okay? Then, pwede nyo na i-multiply yung total sa standard times the standard mix. Ito, times the standard mix. Pero dahil standard to standard dyan, tinan nyo, pareho lang to. Pag minultiply ko naman yung 45,750 sa, ano ba standard ng X3? Tapos, 45,750, ano bang standard ng Y? 4.5. Yun lang din yun, no? 137,250, 205,875. Kasi nga, ano lang eh, pare-parehong standard eh. So, ang pinaka-critical part is yung dito. Kasi yan yung medyo special na step. Kasi, kailangan ko munang kunin yung actual quantity overall. I-relate ko kasi siya sa standard mix. Pero dito sa baba, either of the two, pwede mong gawin yun. No? Either kunin mo by total yung sa standard, tsaka mo i-multiply sa mix, or dahil naka-standard ka rin naman talaga, dun din naman siya mauuwi eh. 'Di ba? Standard niya 3, 4.5, kaya pareho lang. Okay? So, kayo na bahala kung alin dun sa dalawang technique na yon yung gusto nyong gamitin. Okay? Yun yung i-multiply nyo ngayon sa ating standard price kasi po, purely standard na po ito. Kompleto na po all levels of our equation. Pwede na po tayong compare. Ayan. Okay. So, this one versus this one, ang tawag po dyan ay yung tinatawag nating ano ba yung gitna? O, dito na lang sa gitna. Materials, price, variance. Okay? So, ito po, minus this one. O, lumabas negative. Kabisote style po pag negative favorable. Mas mura eh. 'Di ba? Mas mura actual price eh. Ganun siya. Okay? Ito naman po, tsaka ito, ang tawag po dito ay material mix variance. Kasi kino-compare po natin yung actual mix na ginamit sa nire-relate nating standard mix. Up minus down. Okay, o nag-positive. Ibig sabihin, unfavorable. Okay, next po, materials yield variance. Up minus down. Okay, positive. So, ito po ay unfavorable. Kasi, ano nangyari? Sa yield mo ay mas marami kang ginamit kesa sa standard. Ang standard total pounds lang natin 343,125 eh. Pero ang nagamit mo all in all sa actual 366,000. Mas marami kang nagamit sa production nung iyong product X tsaka product Y. Okay? So yan po ang ating material variances na price, mix, and yield. Kung kailangan nyo ng screenshot, sige po. At tayo po ay dediretso na sa labor, wala nang patumpik-tumpik pa. Sige po, labor na po tayo, mga kapatid. Medyo same style, no? Ganun na ganun din.
Pwede umpisahan na natin. Okay, actual rate naman po natin ng labor. Meron po tayong dalawang uri ng labor, Class S tsaka Class US. Okay, actual rate po ng labor sa Class S nakalagay sa actual 10.6. At sa Class US po, 7.8. Yan. 10.6 tsaka 7.8. Ibabase po natin siya sa actual hours. Hindi po natin papansinin yung actual mix. Actual naman nangyari eh. So, actual hours po natin sa S is 45,750 units. Ilang hours po siya? 3.8 hours per unit. Sa Y naman po, 45,750 and 5.7 hours per unit. Kukunin ko po yung total hours for S and total hours for US. Okay. Huwag ma-excite. Yung total hours for S ang imumultiply sa actual rate ni S. At ang total hours ni US ang imumultiply sa actual rate ni US. Okay? Ito po yung ating first level. Second level po tayo, actual rate naman. So, yung actual rate naman po natin nakalagay, standard rate. Sorry. Erase. Standard. Sabi naman po sa standard, Class S, Class US, 10.5 at saka 8. O, nasa standard na po ako ha. Ang sabi sa standard, 10.5 tsaka 8. Again, wala kayo lalagay sa actual mix. Actual na pangyayari eh. Dahil actual hours din po, same na same lang. Ito rin po yan. Okay? Saan po kinuha ito? 45,750 units kasi ang actual hours po for Class S is 3.8 and 5.7 naman sa US. So, ganun din po. Okay. Total hours ng S pero sa standard rate na. Total hours ng ng US pero sa standard rate na. Okay? And we get the sum of both. Okay? Next po tayo, third level po tayo. Ganun pa rin po, standard rate ang gagamitin. So, kinopy ko na lang. Ano po ang ating standard mix? Dito naman po ay, ano po yung standard mix natin? 3 hours for S, standard po ha, standard mix ng labor hours. 3 hours for S, 7 for US. Okay, 3 for S, 7 for US. Okay, so this is 3 plus 7, 10. 3 over 10, and the other one is 7 over 10. Pwede nyo rin pong percentage. 3 over 10 is 30%, 7 over 10 is 70%. But based po sa actual hours. Pero ito total po natin. Ilan po yung total actual hours kapag umaandar yung labor na Class S tsaka Class US? Yung 3.8 hours na actual for S at tsaka 5.7 hours per unit sa US. 9.5 po. Okay? O, ganun po yan ha. Yung total po ha. Yung total po. Dito po may konting variation. Okay? 45,750, 45,750. Okay? Total po ang kinuha ko kasi i-relate po natin siya sa ating standard mix. So, kung ano yung total na number of hours for everything, for everything, both the 3.8 hours and the 5.7 hours, ito po yung i-multiply natin dun sa standard mix ng labor. Okay? So, yan na po yung ating total actual hours na nirelate sa standard mix. Again, this is your total standard hours na nirelate sa mix. Yung iba ganito ginagawa. Another variation, pwede nyo ring i-apply sa labor ito. Ay, sa materials ito. Yung iba ang ginagawa ganito. No? Ang nilalagay, ito pa din. Yung actual, 3.8 at saka 5.7. Tapos, 45,750, 45,750. Okay? Pag pinag-multiply nyo, ganun pa rin lalabas yung mismong actual hours. Pero, dyan ka magto-total. Tas dun ka pa lang magmumultiply. Yung total hours niya, ang imumultiply mo sa 30%. Tapos yung total hours ni US, ang imumultiply mo naman, sorry.
Yung total hours naman, ang i-multiply mo sa 70%. So, anong pinagkaiba? Dito, minultiply sa actual hours niya per class ng labor, tsaka tinotal. Pero yung 434,625, ito lang din naman yan. So, kayo na bahala kung anong technique ang trip po ninyo. Okay? Pareho lang po yan. So, burahin ko na. Pareho lang po yan, mga kapatid. Okay. So, ito na po yung, again, yung ating pong actual hours na nirelate sa standard mix. Ayan. Ay, mali. Actual hours na nirelate sa standard mix, ang imumultiply natin sa standard rate. And add them together. Okay. Standard of the standard na tayo. Standard rate po tayo, yun pa din. Same lang po tayo ng standard mix. Okay. Sa standard hours naman po, anong gagawin natin? Ano po ba yung standard natin? 3 hours tsaka 7 hours. So, 45,750 times 10. 45,750 at tsaka 10. Okay. So, multiply po natin. Kasi i-relate natin siya sa mismong standard mix. So, total number of hours sa standard multiplied by the standard mix. And again, same technique, kung ayaw nyong gawin ganyan, yung diretso na, 45,750 times 3, yung standard, at saka 45,750 times 7. Pareho lang po yan. Okay, so, kanya-kanyang trip na yan, mga kapatid, kung saan kayo mas sanay. Okay? Multiply po natin yung total number ng standard hours for class S times the standard rate, and ito rin po sa standard rate. Okay? Pag-aadin po natin together. Sige po, compute na po tayo ng ating variances. Ang tawag po dito ay labor rate variance. Kasi po, saan sila nagkaiba? Siyempre sa rate, di ba? Okay? So, up minus down. Okay? Negative, ibig sabihin ito ay favorable. Ba't po naging favorable? Kasi kita naman natin na mas mura yung nagastos ng actual rate natin. Diba? 3,876 versus 3,991 natin. Diba? Mas mura siya. Tsaka ito, 18.4, ito 18.5. So, yun. Okay? Next po, yung tinatawag nating labor mix variance. Yung pinagkaiba po ng actual mix sa standard mix. So, up minus down. Okay? Positive, ito po ay unfavorable. And last po, yung ating labor yield variance. Up minus down. So, this is favorable. Okay. Bakit favorable? Tingnan nyo po yung yield. Yung total number of hours po natin, 434,625. Pero sa standard po kasi, kailangan hanggang 457,500. So, mas efficient ka, Ayan, mas konti yung hours na nagamit mo. Kaya siya favorable. Okay? Sige po, screenshot nyo po kung gusto nyo pong screenshot. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po ang ating materials and labor price, mix and yield variances. Salamat po.